Maayong adlaw, mga kasalo sa kwentuhan. Nandito na naman po ako para magbahagi ng isa na namang kwentong kapupulutan ng aral at magbibigay gigil sa inyo. Pero bago po natin simulan, nais ko lamang pong i-shoutout si Sebastian Luces or kung ano man po ang pronunciation ng apelyido mo. Lagi daw po siyang nakikinig at nagla-like sa mga kwento ng Kuya Agustin Stories. Maraming salamat po at shoutout po sa iyo dyan. Sa Kapis, sana okay lang po kayo at wag po sana kayong magsawang sumabaybay sa amin. Ayan, simulan na po natin ang kwento. Nakaramdam muli si Nicole ang panunusok sa kanyang puso nang hindi niya muling makita ang asawa ng sandaling magising siya. Pasado 1:00 ng madaling araw at hindi na malay ni Nicole na nakatulog na pala siya kakahintay sa asawa niyang si Rafi. Madalas tong hindi umuwi, ngunit madalas pa rin hinihintay ni Nicole ang kanyang asawa. Mukhang hindi na naman uuwi ang daddy mo, baby. Mapait na sabi ni Nicole habang hinihimas-himas ang umbok nitong tiyan. Samantalang sa kabilang banda, naroon si Rafi, masayang-masayang nag-iinuman kasama ang kabit nito na si Joy at ang PA nitong si Johnson. Sir, hindi ba kayo uuwi ngayon? 1:00 na rin ho ng madaling araw. Baka hinahanap na po kayo ni Ma'am Nicole. Ngumisi lamang si Rafi sa tanong ng PA niya na si Johnson at umiling. Hayaan mo siyang lamigin doon, Johnson. Sa totoo lang, wala na talaga akong balak umuwi kailanman. Pero ayokong sabihin ng ibang tao na tumatakas ako sa obligasyon ko bilang ama ng magiging anak niya. Parang gano'n na rin naman ang ginagawa mo ngayon, sir. Ilang gabi na kaya kayong hindi umuwi? Baka po makahalata na po niyan si Ma'am Nicole. Hindi yan. Aware siyang sobrang busy maging CEO. Kaya walang reklamong isang yun. At saka, pwede bang wag kang makialam? Buhay ko to at boss mo ko. Kaya manahimik ka na lang ha. Natahimik naman si Johnson at alanganing ngumiti. Sumingit naman sa kanilang babaeng nakalingkis kay Rafi. Huwag na kayong magtalo dyan, babe. Kailan mo ba kasi hihiwalay yung boring mong asawa? Hihintayin mo pa bang matuklasan niya ang relasyon nating dalawa? Ayoko matawag na kirida, no? Dory Joy, mag-iisip ako ng paraan para magkaroon ako ng rason upang hiwalayin si Nicole. Nakangiting sabi ni Rafi dito. How about lasunin mo siya? Hindi tama yan, Joy. Ano bang klaseng lasa ng nasa utak mo? Hindi naman ikakamatay ni Nicole yun, ano ka ba? So anong gusto mong gawin ko? Painumin mo ng pampalaglag? Total hindi mo naman gustong magkaroon ng obligasyon sa kanya, right? Natigilan naman si Rafi nang biglang nakaisip ng magandang plano. Ang talino mo talaga, babe. Mukhang alam ko na kung paano mapapadali ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Sir, hindi kaya sobra naman po yata yung gagawin ninyo? Buhay pa rin naman kasi yung tatanggalin nyo ng karapatan. Masilayan ang mundo kung nasan tayo. Pagsingit ni Johnson na sinamaan lamang ng tingin ni Rafi. Ano naman kung ganun? Bakit pa palagi kang tuto sa mga gusto kong mangyari, Johnson? Sino ba sa atin ang boss, ha? Hindi ba't ako? Hindi ko naman ho nakakalimutan ng posisyon ko rito, sir. Ang akin ang ho naman. Bakit kaya hindi nyo nalang kausapin si Ma'am Nicole tungkol sa bagay na yan? Kung gusto niyo po ng annulment, edi lapagan nyo agad siya. Maiintindihan ka nun, sir. Dahil mabait naman po si Ma'am Nicole. Bingi ka ba? Buntis si Nicole, and I am the father. Paano mo masasabing maiintindihan niya nga ako kung gayon, ha? May pananagutan ako sa batang nasa sinapupunan niya. Gusto mo bang masirang reputasyon ko kasama ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho, ha? Ang kitty din kukuti mo, no? Oh, that's enough. Ikaw naman, Johnson. Bakit bang hilig mong sumingit sa usapan namin sa tuwing mababanggit ang pangalan ng asawa ni Rafi? Don't tell me, may gusto ka kay Nicole. Napataas ang kili ni Johnson sa sinabing yun ni Joy. Hindi rin siya makapaniwalang tumingin kay Rafi na tila walang pakialam sa narinig. Kung gusto mong asawa ko, Johnson, you can have it. Hindi po ako ganun, sir. I respect women more than I respect myself. Naks English. Umalis ka na nga rito at maghanap ka ng pampalaglag. Dahil uuwi ako bukas para gawin ang misyong yan. Sawang-sawa na ako sa pagiging mahinin ng lintik na likol na yun. Ang boring maging asawa. Napayuko naman si Johnson at hindi na nagsalita.
Napakuyong pa ang kamao nito. Ngunit nanatili lamang siyang tahimik habang nakatingin sa gawin nila Rafi na naglalampungan. Ay, mukhang wala yatang balak sumunod sa iyong assistant mo, Rafi. Sarkastikong sabi ni Joy habang nakatingin sa gawin ni Johnson. Oh, what are you waiting for, Johnson? Hindi ko yata kayang gawin yun, sir. Labag ho yun sa batas at labag din ho yun sa Diyos. Huwag mo nga idamay ang Diyos sa kaduwagan mo, Johnson. Gusto mo bang mawala ng trabaho ora mismo? Asado ka ng maraming dahilan at marami ding nalalaman. Kung tutusin, pwede na katang ipadispatch siya. Pero hindi ko yung gagawin sa'yo na loyal kitang employee. Pero kung ganito lang din naman ang asta mo sa mismong harap ko at ng babaeng mahal ko, hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang bungo mo. Nanindig ang balahibo ni Johnson sa huling sinabi ni Rafi. Napahawak pa siya ng mahigpit sa kinauupuan niya nang bumunot ng baril si Rafi at tinutok sa kanya. Sir, are you willing to risk your life just for my wife, ha? Kasi kung oo, nakakahangay ang pagmamahal mo sa asawa ko. Hindi ko mahal yung asawa mo si Rafi. Malaki lang talagang respeto ko sa babae, kaya ayoko lang kung masaktan si Ma'am Nicole sa gagawin ninyo. Inosente rin po yung batang tatargetin ho ninyo. Hindi ba kayo natatakot sa karma, sir? Hindi. Dahil ang karma ang takot sa akin. Kaya kung akong nasa sitwasyon mo, gagawin ko ng iniutos ko bago ko pakabigyan ng gatilyo ng baril ko. O baka naman gusto mong isa sa pamilya mong paputakan ko ng bala ng baril ko. Ano? Sir, huwag niyo naman po silang idamay rito. Then do what I've said. Or else, uunahan ko ang tatay mong lumpo. Dumagundong ang boses ni Rafi sa kabuuan ng loob ng isang exclusive private bar na nirentahan nito. Hindi rin mawala ang kaba sa puso ni Johnson para sa pamilya niya sa probinsya. Fine. Huwag niyo lang ako kung nidawat kapag nagkabukingan. Dahil alam niyong sa una pa lang, I'm against your plan. Whatever. Get out of my sight. Singhal ni Rafi kay Johnson. Tuloy na ngang lumabas si Johnson habang hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib sa gagawin niya. Kung pwede ko lang sabihin kay Ma'am Nicole, ay ginawa ko na. Samantala, makalipas ang 3 araw, nakangiting sinalubong ni Nicole ang asawa ning si Rafi. May galak din sa puso niya nang sa wakas ay nayakap niya na to. Kamusta ka, Raf? Masyado bang mabigat ang trabaho mo? Ang busy mo this past few weeks Akala ko nakalimutan mo na kami ni baby, kaya hindi ka na umuwi. Magagawa ko bang kalimutan kayo? Sorry mahal Masyadong maraming office works ang dapat tapusin Wala na nga akong oras para makatulog ng maayos. Dahil gusto ko matapos agad lahat ng dapat tapusin. May client meeting din ako next day. Then may auction akong dadalo next week sa abroad. Hindi naman kita may sisama dahil sa kalagayan mong yan. Baka mapano ka pa. Nakaramdam naman ng lungkot si Nicole sa sinabing yun ni Rafi. Ganun ba? Akala ko pa naman makakasama kita ng matagal, Raf. Pero di bale, habang nandito ka, ipagluluto na lang kita ng paborito mong ulam. Wow, gusto ko yun mahal. Namiss ko talagang lutong bahay, especially yung luto mo. Anyway, gusto sana nila mama na dumalo tayo sa kanila by next week. Pero mukhang ako nilang unang dadalaw dahil mahilaga kang pupuntahan Pasensya ka na talagang mahal Ginagawa ko lahat ng to para sa inyo ng future baby natin. Ayokong dumanas ang hirap ang magiging anak natin. Alam ko naman yun. And don't worry, ako nang magpapaliwanag kila mama. I assure you na maiintindihan ka nila. Nakangiting tura ni Nicole sa kanyang asawa. Niyakap naman siya ni Rafi, kaya mas lalong umusbong ang pagmamahal ni Nicole para sa asawa. Mabilis lumipas ang mga araw at kasalukuyang naroon si Nicole sa bahay ng mga magulang niya. And where's your husband, Nicole? Tanong sa kanya ng mama niya, alanganin namang ngumiti si Nicole. Nasa business meeting po siya, ma. Then may auction po siyang pupuntahan abroad. That's why hindi po siya nakasama. I already told him na it's okay po, since you don't mind naman. Right, ma? Why wouldn't I, Nicole? Ilang beses na ba siyang hindi sumasama sa tuwing pupunta ka rito? Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit yung Ralphie niya ang pinakasalan mo.
Sa daming lalaki sa mundo, siya pa talagang napili mo. Alam mo naman kung gaano ka spoiled brat ang asawa mo, hindi ba? Paano nalaman kung palusot niyang lahat ng yan at may babae na pala siya? Ma, ano ba? Don't say that. Mahal po ako ni Rafi, kaya hindi niya magagawang lokohin ako. Alam kong against kayo sa kasal naming dalawa pero, ma, pwede bang kalimutan mo na lang yun? Magkakanak na kaming dalaw ni Rafi. Please, accept him. Hindi ko magagawa yun, Nicole. Hanggat hindi ko nakikita ang pagbabago ng asawa mong yun, hindi ko siya matatanggap as my son-in-law. At hindi ko ipagkakatiwala ang kumpanya ng pamilya sa'yo. Natahimik naman si Nicole. Pinasadahan niya rin ang ama na tahimik lamang na nakamasid sa kanila. Hindi ako interesado sa kumpanya ng pamilya, ma. Alam ko namang sa una pa lang, wala kayong balak ibigay o ipagkatiwala sa akin ng kumpanya. Mariing sabi ni Nicole at saka tumayo. Tapos na po ako. Uuwi na ako. Dahil baka bumalik ng maaga si Rafi. Pagpapaalam ni Nicole sa mga magulang at saka tuluyang umalis. Sa halip na dumiretso ng bahay, dumiretso si Nicole sa restaurant kung saan madalas silang kumain ni Rafi. Ma'am Nicole, what are you doing here po? Sunod-sunod na kumurap si Nicole at tinitigan si Johnson. I'm just having a dessert. How about you? Hindi ka ba kasama sa business meeting ni Rafi? Nakita ni Nicole kung paano mamutla ang assistant ng kanyang asawa. Tila ba may sasabi siyang nakakatakot. Are you okay? Umaupo ka muna, Johnson. Namumutla ka. May masakit ba sa'yo? Inalalayan pa ni Nicole si Johnson para makaupo sa kanyang harapan. Kamot ulo naman si Johnson na tumingin sa kanya at ngumiti ng tipid. Ayos lang ako, Ma'am Nicole. Siguro dahil lang po sa sobrang init kaya medyo nahihilo ako. About po sa business meeting ni sir. Hindi niya po ako sinama dahil may iba po siyang pinapagawa sa akin. Ganun ba? Kumain ka na ba? You look exhausted. Hindi pa nga po, ma'am. I'm in a rush po kasi talaga today. So, if it's okay po sa inyo, mauuna na ho ako. Hey, no! Stay here. I will buy you lunch. Don't worry, ako nang bahalang magsabi kay Rafi. Saad ni Nicole at saka kinuha ang cellphone upang i-text si Rafi. Thank you, ma'am. Hindi na ho ako tatanggi Sobrang gutom na ho talaga ako. Kamot ulong sabi pa ni Johnson. Ilang minuto lang ay dumating na nga ang order nila at nagsimula na rin silang kumain. Hindi ba sobrang tagal mo ng assistant ni Rafi? Pagbukas ng topic ni Nicole. Oo, ma'am. Bakit ho? Siguro aware ka naman na nang hindi pa kami magkakilala, di ba? Sikat na siya sa pagiging spoiled brat at babaero niya, tama? Oo. Bakit, ma'am? Nagdududa pa rin ba kayo sa kanya hanggang ngayon? Hindi. Pero yung parents ko, especially si mama, ganun pa rin ang tingin kay Rafi. And I don't know how to prove to them that Rafi has changed. In fact, his improvement as my husband is enough for me to not worry anymore. Right, Johnson? Oo. Bakit parang ilang ka sa akin, Johnson? May masama ba akong nagawa sa'yo? Naku, ma'am, wala ho. Kanina ka pa kasi iwas ng tingin sa akin. Akala ko naiilang ka sa akin eh. May iniisip lang ho ako, ma'am. Ano yun? Care to share? I promise, hindi kita huhusgahan. Huminga muna ng malalim si Johnson bago tuluyang nagsalita. Makasalanan na po ba akong tao, ma'am? Kung napilitan lamang akong gumawa ng masama para sa pamilya ko. Anong klaseng masama naman yan? Kung pumatay ka ng tao, sa tingin ko'y oo. Kung ang paggawa mo ng masamay para sa pamilya mo, siguro kasalanan pa rin yung Johnson. Depende kasi sa kasamaan na ginawa mo eh. At isa pa, kahit anong hirap ng buhay, huwag kang gagawa ng masama kahit ang kapalit pa ay ang pangbuhay sa pamilya mo. Dahil nakakakonsensyang makita silang masayang-masaya sa bagay na binibigay mo na galing naman sa masamang trabaho, di ba? Hindi naman po ako murderer, Ma'am Nicole. Pero ako ho ang naghahanap ng pampawala ng buhay ng isang inosenteng bata. Nakaramdam ng sakit sa dibdib si Nicole at tinitigan ng mabuti si Johnson. Bakit mo naman gagawin yun?
Alam kong hindi tayo madalas magkita, pero unang tingin ko pa lang sa'yo, alam kong mabait ka, Johnson. Kaya kung ano man ang binabalak mo, wag mo nang ituloy. Dahil hindi ikakatuwa ng mga magulang mo ang desisyon mo kapag nalaman nilang gumawa ka ng masama para masuportahan sila. Mahirap lang ho ako, Ma'am Nicole. Hindi sobrang hirap pero hindi kasing yaman ninyo. I have a paralyzed father whose medication I need to support. I have a sister who is studying in college. Maybe I look rich, but I'm not, ma'am. Yung kotse meron ako ay ilang taon ko pang pinag-iipunan bago ko mabili. Kahit second hand lang. Life was so hard. Government makes our lives hardest. I understand your point, but the problem is, ang paggawa ng masama ay hindi mababago ang katayuan mo sa buhay. Mas lalo pang palalarain ang sitwasyong meron ka. Hindi ka sure, Ma'am Nicole. Maraming taong kumakapit sa patalim para guminhawa sa buhay. At alam kong ayaw mong matulad sa kanila. Pero kailangan, ma'am. Nagkasukatan ng tingin si Nicole at Johnson. Balak ni Nicole na kumbinsihin ang binata. How much do you want, Johnson? I'm willing to lend you money. Huwag ka lang pumayag sa kagustuhan ng kung sino mang nag-utos sa'yo. Hindi perang nakasalalay dito sa gagawin ko, Ma'am Nicole. Ay ano pala? Buhay ko't ng pamilya ko. May nakareserba ng bala para sa bawat ulo namin ng pamilya ko. Kaya kapag pumuli ako rito, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakaramdaman naman ng awa si Nicole para kay Johnson, ngunit hindi niya alam kung paano tutulungan. Ngunit nagtanong pa rin siya. Hindi ko alam kung saan ang parang kita matutulungan. But tell me kung may tutulong ba ako sa'yo. I'm willing to help you kahit sobrang sama pa ng gagawin mo. Bahagya namang natawa si Johnson at umiling kay Nicole. Akalain yung mabilis mag-switch ang mood ko dahil sa'yo, ma'am. Ang galing yung magpagaan agad ng loob. Pero wag na ho. Kaya ko to, ma'am. Just promise me one thing, ma'am. Ano yun, Johnson? Don't hate me. I won't. I promise. Nakangiting sagot naman ni Nicole. Naramdaman ni Nicole kung gaano kagaan sa pakiramdam ang makausap si Johnson at tila nakalimutan niya ng panandalian ang problema niya sa pamilya at sa asawa ng mga sandaling yun na laking ipinagpapasalamat niya rito. Samantalang sa kabilang dako, naroon si Rafing nakangisi na kay Johnson nang bumalik to ng kondo ng kabit niyang si Joy. Balita ko, sabay kayong kumain ng lunch ni Nicole. Anong feeling? Balak mo bang sabihin sa kanyang plano natin, ha, Johnson? Wala ako akong balak sabihin sa kanyang plano niyo ni Ma'am Joy. Whatever. Nasa na? Nakahanap ka ba? Inilapag ni Johnson ang isang maliit na butilya. Sabi ng kumadrona, pwede mo raw ihalo sa pagkain yan. Kinabukasan makikita mo ng resulta. Good. Hindi naman niya mahahalata to. Lately, halatang stress siya. Oh, I'm so excited, babe. Finally, magiging legal wife mo na ako. Singit naman ni Joy at saka pumalakpak. Tahimik lamang si Johnson habang kinakaanan ng kaning konsensya. Lalo pa nang makausap niya kanina si Nicole. Tila ayaw niya nang gawin pang iniutos ni Rafi sa kanya. Kapag naging successful ang plano, may reward ka sa akin, Johnson. Pero kapag sinabutahin mo ang plano ko, sabay-sabay mong paglalamayan ng mga magulang at kapatid mo. Seryosong sabi ni Rafi at saka umalis ng kondo. Kinabukasan, naggulat pa si Nicole ang magising siyang nasa tabi niya ng asawa. Napangiti siyang tinititigan ng mukha ng asawa nang biglang nagmulat si Rafi. Oh, gising ka na pala, mahal. Good morning. Ngumiti si Nicole sa asawa nang halikan siya nito sa noo. Oo, anong oras ka dumating kagabi? Bakit hindi mo man ako ginising? 11:00 na. Hindi ko na inabala pa ang pagtulog mo dahil mukhang pagod na pagod ka eh. Nag-grocery kasi ako after naming mag-lunch ni Johnson. Anong gusto mo almusal? Ipagluluto kita, Raf. Umiling naman si Rafi sa kanya't bumangon. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo. Ako nang magluluto, mahal. Tumango lamang si Nicole at sumunod sa asawa. I never imagined that it would actually happen again. This scenario is reminding me of our first day as husband and wife. Yeah, pasensya ka na ha. At madalang na lamang nating magawa to.
Especially yung ipagluto kita ng almusal. Masyadong hectic ang schedule ko eh. Kamusta nga palang pagdalo mo sa bahay niyo? Anong sabi ng mama mo? Maayos naman as usual. Naiintindihan ka nila. Ang puring-puri pa nga dahil sa sobrang sipag mo eh. Don't worry. Bibisita ako sa kanila kapag may bakante akong oras. Makapagpasalamat mo lamang dahil nagkaroon sila ng napakaganda at bait na anak na gaya mo. Wala ka pa rin pinagbago, no? Smooth talker ka pa rin talaga, Raph. Natawa sila pareho sa tinura ni Nicole. Samantala, ang hindi alam ni Nicole ng araw na yon ay ang huli na nilang tawanan ni Rafi. Sapagkat ng sandaling matapos tong magluto, ito mismong umayos sa pagkain ni Nicole at hinaluan ng gamot pampalaglag. Kinabukasan hindi umalis ng bahay si Rafi dahil gusto niyang siya mismong makasaksi ng successful plan niya. Nag-text ang mama mo, Nicole? Sad ni Rafi habang nakaupo sila sa sofa ng sala. Bakit daw? Sa'yo ba nag-text or sa phone ko? Sa akin. Gusto niyang pumunta tayo sa kanila ngayon mismo. May mahalaga rin siyang sasabihin eh. Ay, ano naman kaya? At saka okay lang ba sa'yo? Baka may mahalaga ka pang lakad ngayong araw. No, it's okay. Bukas pa naman yun. Let's go together. Mabilis lamang silang nakarating sa bahay ng mama ni Nicole. Nang sandaling nasarap na sila nito, ay ganoon na lamang ang gulat ni Rafi nang makitang sinasabing bahay ng mga magulang ni Nicole. Sa inyo to, Nicole? Yeah, bakit? First time mo lang dito, right? Oo. Akala ko hindi ganun kayaman ng pamilya mo. Pero bakit meron kayong luxury house dito sa exclusive village that even I can't afford here? Natawa naman si Nicole sa reaksyon ni Rafi and touched his shoulder. Hindi mo talaga afford to. Sarili naming village siya, Rafi. Lahat ng narito ay relatives namin. And also, hindi mo naman kasi tinanong ang tungkol sa ari-arian namin. Kaya nag-expect akong alam mo na. Nakaramdam ng disappointment si Nicole dahil ang akala niya, kaya hindi nagtatanong si Rafi about sa asset ng family niya dahil aware na to. Sa sobrang busy, hindi ko na nabigyan ng oras para ipalamang background ng pamilya mo. I'm so sorry, mahal. It's okay. Ngayon alam mo na. Tara na sa loob. Nakangiting sabi ni Nicole at hinawakan ng kamay ni Rafi. Ngunit nang sandaling makapasok siya sa loob ng mansyon, nakaramdam siya ng biglang pagkirot ng tiyan. Ngunit pinagsawalang bahala niya na lang. Ma? Pa? Si Rafi po, asawa ko. Na-meet niyo na po siya sa isang gathering, right? Hello po, ma. Pa, how are you po? Tanong naman ni Rafi at nag-best sa mga magulang ni Nicole. Pangalawang best pa lamang na-meet ng mga magulang ni Nicole si Rafi sapagkat tutol sila sa kasal ng dalawa. Hindi nais ang mga magulang ni Nicole na mapabilang sa pamilya ni Rafi dahil isang mortal enemy ang magkabilang panig. Nice to finally meet you. I never expected you to come here. To be honest, I've heard you're busy. Oo, pasensya na ho ah. Hectic po kasing schedule ko eh. Kaya bihira ko pong masamahan si Nicole pamunta rito. Hindi man lamang sumagi sa isip mong magbigay galang pagkatapos mong pakasalan ng anak ko nang walang pahintulot? Ma! Why? May mali ba sa sinabi ko? Hindi ba tama naman ang sinabi ko? Right, Rafi? I have the right to say those words as her mother. Right. Yes po. See, Nicole? Even your husband agrees with what I've said. Dahil alam niyang mali siya. Anyway, I saw you at the auction here around Manila. You're with a girl, anak ng pinsan nitong asawa ko, si Joy. Hindi ko ina-expect na close pala kayong dalawa ni Joy. Hindi nga close sila Nicole at pinsan niya sa side ng papa niya. Natigilan naman si Nicole at napatingin kay Rafi. Namutlato at nanginginig ang labi. Tila hindi alam ang isasagot. Ma, baka mali lang po kayo nang nakita. Kakauwi lang po ni Rafi galing sa Paris kahapon. Kaya, imposibleng makita niyo po sa auction nila sa lolo. Lolo? Pinsan? O Timmy mahal? Lolo kong nag-held ng auction kung saan amatin si mama.
At si Joy ang pinsan ko si Sidey Daddy. Hindi nakasagot si Rafi habang muling nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Nicole. Well, in that case, then maybe nagkamali lang talaga ako. Or baka naman, niloloko mo ang anak ko. Napaatras si Rafi sa gawin ni Nicole. Napahawak si Nicole sa tiyan niya. Hama naman eh. Kung pinapunta niyo lang kami rito para pagbintangan o paghinalaan si Rafi, mas mabuti pang umuwi na lang kami. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako marunong magsinungaling, Nicole. At alam mo rin yan dahil nanay mo ako. Prangka akong tao, Rafi. Kahit ang asawa ko ay hindi nakakapagsalita kapag ako nang nagsasalita dahil hindi ko pinapalagpas ang mga taong patalikod na tinitira ang pamilya ko. I understand po. Kahit po akong nasa sitwasyon ninyo, sasabihin ko rin po yun. I'm sorry po. Nakilala ko si Joyce sa auction din sa abroad. At baka po nakita niyo nga po siya sa auction na dinaluhan niyo po. Dahil may client po ako doon. Okay, mabuti ng malinaw. Ngunit naggulat na lamang ang lahat nang mapadaing si Nicole habang hawak-hawak ang tiyan niya. What happened, Nicole? May masakit pa sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko, Rafi. Parang manghanganak na ako ni Ewan. Damn. Let me take you to the hospital. Huwag na. Nandito ang kuya niyang doktor. Siya na lang titingin sa anak ko. Tumango naman si Rafi at nang saniling lumapit ang kuya ni Nicole, siya din naman ang pag-agos ng dugo mula sa puwerta nito. Blood! Nanginginig sa takot si Nicole ang mga oras na sunod-sunod ang pagdalo ng dugo mula sa kanyang puwerta. Natataranta na rin mga taong nakapaligid sa kanya nang bigla siyang buhati ni Rafi upang dalhin siya sa ospital. Hindi na malay ni Nicole ang sumunod na nangyari dahil nawalan siya ng malay. Nang sandaling magkaroon ng malay si Nicole, si Rafi agad ang unang bumungad sa kanya. Si Rafi na hindi maintindihan ng itsura. Rafi? Pagtawag ni Nicole sa kanyang asawa. You're awake. How's your feeling? Pinakiramdaman ni Nicole ang sarili. Kinapa niya rin ang sarili, ngunit natigilan siya nang hindi niya maramdaman ang pag-umbok ng kanyang tiyan. Kaya tumingin siya kay Rafi na naroon din ang tingin sa tiyan niya. Rafi, nanganak na ba ako? Paano ka manganganak? 5 buwan pa lang yung bata nasa sinapupunan mo, Nicole. Pero bakit hindi na umbok ang tiyan ko, Raf? Nakunan ka. Wala nang baby natin. At hindi ko alam kung bakit at paano nangyari yun. Natigilan naman si Nicole at unti-unting bumuhos ang kanyang luha. Kasabay nun, ang pagbukas ng pinto at niluwa ang kanyang mga magulang. Baka sa mga mukha nitong pag-aalala. Lumapit sa gawin niya ang kuya Nathan niya na nakasuot pa ng love gown upang aluhin siya. Hey, don't cry. It's not your fault. Wala nang baby ko, kuya. Wala na siya. Shh. Yeah, but you should be strong. Especially now. Hindi gugustuhin ng baby mo na makita kang mahina, Nicole. Paano ako magiging matapang kung ako mismong dahil kinawala yung baby namin, kuya? Hindi mo nga kasalanan yun. Stop blaming yourself. Nakita ko kung paano mo ingatan ang anak mo. Healthy yung baby mo. Pero may something wrong sa kinain mo eh. Hindi ko alam kung ano. Pero kapag lumabas ang result, sasabihin ko sa'yo. Anong hindi niya kasalanan? Siyang may dala ng anak ko. Pagsingit ni Rafi na kinagulat ang lahat, maging si Nicole. Rafi, I didn't expect to hear that from you. Bakit, Nicole? Anong gusto mong gawin ko? Matuwa ako at nawalan ako ng anak? Bakit kasi hindi mo iniingatan ang sarili mo? Sinabi ko naman sa'yo sa bahay ka lang, di ba? Dahil masela lang pagbubuntis mo. But what did you do? Umaalis ka ng bahay nang hindi ko alam. Paano mo nasabi ang lahat ng yan, Rafi? At sa harapan mismo ng pamilya ko? Paano mo nagawang isisi sa akin ang lahat kung ganong may pagkukulang ka rin? Pero hindi kita sinisisi dahil katulad ng sinabi mo, nasa sirpupunin ko ang bata. Pero hindi mo ba naiisip kung gaano nakaka-apekto ang stress at puyat sa pinagbubuntis ko? Ang paghihintay ko gabi-gabi sa iyo ay isa lamang sa dahilan kung bakit sobrang sialan ko magbuntis.
And now you're blaming me. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo na I'm doing all my best para mabigyan ka ng magandang buhay? Para may magandang kinabukasan ng anak ko na pinatay mo. Dumagundong ang boses ni Rafi sa loob ng kwarto kung nasan si Nicole. Sunod-sunod din ang paghikbi ni Nicole na sisinabing ni Rafi. Ngunit hindi nila inaasahan ang pagkilos ng papa ni Nicole. Agad nitong sinuntok ang labi ni Rafi na siya namang kinatumba nito at tinadyakan pa ng kuya Nathan niya si Rafi. Pa! Kuya! That's enough! Bihira akong makisali sa usapan niyo ng mama mo, Nicole. Pero all this time, hindi ako agree sa mama mo. Sabi mo nga, matino ang asawa mo. Pero ngayon, wala akong mababakas na katinuan sa katawan nitong asawa mo. Lalo na sa utak nito. May sira ba yung utak mo, ha? Para isisimula sa anak ko ang kapabayaan mo bilang asawa at magiging ama? Pa, please. Tama na. Umalis ka na, Rafi. Mag-usap na lang tayo pag uwi ko. Agad namang bumangon si Rafi at dali-dali nga lumabas ng kwarto ng ospital. Magmula ng insidenteng yun, naging mailap na nga si Rafi kay Nicole at bihira na rin tong umuwi. Kaya mas lalong na-depress si Nicole. Palagi na rin siyang nakakulong sa kwarto at sinisisi ang sarili sa pagkawala ng anak niya. Umabot na ng 2 linggo ang pagluluksa ni Nicole. Pero walang Rafing umuwi sa bahay nila para sana'y damayan siya, na mas lalo niyang kinalungkot. Isang gabi, nang minsang kumuha siya ng tubig, nagulat siya sa presensya ni Rafi. Seryoso tong nakatingin sa kanya habang may hawak na kung anong inilapag sa kanyang harapan. Binasa yun ni Nicole at unti-unting nadurog ang puso niya nang mabasa ang nakalagay. Annulment papers? Yeah, let's get annulled, Nicole. Nahihirapan ako umuwi sa sarili kong bahay. Sa tuwing nakikita kita, hindi ko maiwasang maalalang magiging anak ko na pinabayaan mo. Kaya naisip ko na mas mabuting maghiwalay na tayo. Ganun lang kadali sa sayangin ng 7 taon, Rafi? Hindi madali para sa akin, pero pipilitin ko. Ayoko masaktan pa kita. Dahil honestly, hindi ko na kayang makisama pa sa'yo. I'm sorry. Ngumiti si Nicole, ngunit hindi na umabot sa mga mata niya. Inayos siyang sarili at kinuha ang ballpen sa busa ng coat ni Rafi. It's okay. Ayoko na rin pahirapan ka pa. Naiintindihan ko naman na mahirap talagang tanggapin lahat. Sabi pa nito at pinirmahan ng annulment paper. Nang gabi ding yun ay umalis si Nicole dala ang lahat ng gamit niya na luhaan at sirang-sira ang pagkatao. Sapagkat ipinagkalat na rin ni Rafi na si Nicole ang dahilan kung bakit namatay ang magiging anak sana nila. Naglalakad si Nicole sa kasada ng lutang, walang direksyon at tila ba nawalan na nga ng ganang mabuhay. Sa sobrang kalungkutan, muntik na siyang masagasaan ng isang kotse na minamaneho pala ni Johnson. Nakita ni Nicole kung paano mataranta ni Johnson nang bumabato ng kotse. Ma'am Nicole, kayo ho pala. Anong ginagawa niyo po rito ng gantong oras? At saan ho kayo pupunta? Uwi ako sa amin, Johnson. Can you take me home? Agara naman siyang inilalayan ni Johnson, papasok sa passenger seat ng kotse niya. Ano hong nangyari? Alam ba to ni Sir Rafi? Or nag-away po ba kayo, ma'am? Hindi mo alam ang tungkol sa annulment paper, Johnson? Baka naman nagpapanggap ka lang. Lasi, ma'am. Wala ho akong idea, ma'am. Nag-resign na kasi po ako bilang assistant ni Sir Rafi. Bakit? Ano nangyari? Gusto ko ng new environment. Uuwi po ako ng probinsya ngayon. But ihatid ko muna kayo sa bahay ng mga magulang niyo. Tumango naman si Nicole. Pwede po bang maging chismosa, ma'am? Pumayag ka po bang makipag-anal? At ano naman daw po ang rason ni Sir Rafi para gawin yun? Natahimik naman bigla si Nicole at muling bumuhos ang kaning luha nang maalala niya ang nawalang anak nilang dalawa ni Rafi. Hinawakan niya rin ang tiyan bago nagsalita. Nakunan ako, Johnson. At akong sinisisi ni Rafi sa pagkawala ng anak namin. Natigilan naman si Johnson at biglang napapreno na siyang kinagulat ni Nicole. Hey! What happened? May nabangga ka ba? Wala po.
Samantalang namilog ang mga mata ni Nicole nang makitang umiyak si Johnson habang nagmamaneho. Hey, are you okay? Bakit ka umiiyak? May problema ka na naman ba? I'm sorry. I'm sorry, Ma'am Nicole. Yun lamang ang tanging nasabi ni Johnson. Bakit? Anong meron? May nagawa ka bang kasalanan sa akin? Or dahil ba sa bigla mong pagpreno? It's okay. Hindi naman ako nasaktan eh. Hindi yun, Ma'am Nicole. May mas malaki pa po akong kasalanan sa inyo. Oh, ano yun? Tell me, Johnson. Naalala niyo po ba yung sinabi ko nang minsang magkita tayo sa restaurant? Oo. At ano namang kinalaman nun sa kasalanan mo sa akin? Ang totoo, kaya ho ako nag-resign as PA ni Sir Rafi dahil sobrang nakonsensya po ako after nating mag-usap. Hindi kita maintindihan, Johnson. Please, umayos ka naman. Inutusan ho ako ni Sir Rafi humanap ng gamot pampalaglag para ho gamitin sa inyo. Ang rason ho ng lahat ng yun is may kabit po si Sir. Si Ma'am Joy ang pinsan niyo sa side ng papa ninyo. Matagal na ho silang may relasyon. Kaya bihira kong umuwi si Sir Rafi dahil doon. Hindi ko ho siya kinukonsinti. Sa katunayan nga ho, narito ho lahat ang records ng conversation namin araw-araw para magkaroon ako ng patunay. Hindi ko po gustong ilihim ang lahat sa iyo, Ma'am. Ano? Ang ibig mong sabihin, si Rafi ang totoong dahilan kaya ako nakunan? Oo, Ma'am Nicole. Pero anong dahilan niya? Dahil ba sa nabanggit mong kabit niya? Tumango naman si Johnson kay Nicole na kinasikip ng kanyang dibdib. Matagal na hong gusto makipaghiwalay sa'yo ni Sir Rafi. Pero dahil nga ho buntis ka, hindi niya magawa. Dahil iniingatan niyang mabuti ang reputasyon niya, Ma'am. Kaya nang mag-suggest si Ma'am Joy na painumin ka ng pampalaglag, sobra hong nagulat ako. Sa katunayan, muntik na ho kami mag-away ni Sir Rafi dahil hindi ba ako sang-ayon sa gusto niyang mangyari. Nanginginig ang buong katawan ni Nicole. Muli ring bumuhos ang kanyang luha at napakuyom siyang napakagat-labis sa mga nalaman niya. Nasaan sila ngayon? Dalhin mo ako sa kanila ngayon mismo, Johnson. Gusto ko silang pagbayaran sa ginawa nila sa akin at sa batang inosenteng nawala. Calm down, Ma'am. Wag ho kayong magpadalos-dalos dahil madali lang kayong mabalik din ni Sir Rafi kung hindi ho tayo magpaplano. Paano ko kakalma? Kung gayong maging ikaw ay nagawa kong ilinlangin. Anong kasalanan ko sa inyo para gawin niyo to sa akin, ha? Anong kasalanan ko sa inyo para saktan niyo ako ng ganito? I'm sorry, Ma'am. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko ay ang lintik na Rafi Choi na yan. Sisiguraduhin kong makukulong sila. Kaya dalhin mo ako sa kung nasan man sila. Please, Johnson. Please. Sunod-sunod na umiling si Johnson. Kung magwawala ka ngayon, ikaw ang lalabas na masama. Mas magandang pabagsakin natin siya sa paraang wala na siyang babalikan. Anong ibig mong sabihin? Pupunta na lang kita sa bahay ng mga magulang mo, Ma'am. Bukas. Pero sa ngayon, kailangan niyo po munang magpahinga. Makakaasa ho kayong makukuha niyong hustisya at may papakulong po natin si Sir Rafi. Napahawak naman sa dibdib si Nicole hanggang sa makarating sila sa bahay ng mga magulang niya. Hindi pa rin siya matigil sa kakaiyak, ngunit sang-ayon siya sa gustong mangyari ni Johnson. Kagaya nga ng sinabi ni Johnson kay Nicole, pinuntahan nga siya nito kinabukasan. Akala ko'y tatakbuhan mo na ako matapos mong ipagtapat sa akin lahat ng nalalaman ko kagabi. Kasalukuyan silang nasa sala ngayon kasamang mga magulang ni Nicole na naising tumulong para mapakulong si Rafi. Hindi ko ho yun magagawa, Ma'am Nicole. Kahit pa pati ako'y makulong. So what's your plan? My parents are willing to help us, especially you. Kapag naging successful ang plano, they assure you na hindi ka madadawit. Bagkus, magiging witness ka ng lahat. Ayos lang ba sa'yo yun? Yes, I'm happy to hear that, Ma'am Nicole. But before that, kailangan din nating mag-iingat. Hindi basta-bastang businessman si Sir Rafi. May mas malalim na dahilan kaya na mamayagpag ang kumpanya niya. Anong ibig mong sabihin? May illegal business si Sir Rafi at kasosyo na po rito si Ma'am Joy. Iyon din dahilan kaya nagkakilala sila. Natigilan naman si Nicole sa narinig at napatingin sa gawin ng kanyang mga magulang. Go ahead.
Wala lamang yun sa papa mo. Dahil nakipagkatay siya sa family niya. Nakangiting saad naman ang ina ni Nicole. Tumango naman si Johnson. Since matagal niya na po akong assistant, ako rin po ang most trusted employee niya na sinasama sa underground business niya. At kilala na po ako ng mga tao dun. Or should I say, kasosyo at empleyado niya rin. Kaya may access na ho ako dun kung sakaling gusto kong pumunta ron. Really? So pwede ba tayong pumunta dun every time na gusto kong sampalin si Joy at Rafi? Hindi ho ganyan, Ma'am Nicole. Binibiro lang kita. Continue. About saan ang business nila? Droga. Malaking drug dealer ang pinangmumuno ni Sir Rafi at Ma'am Joy. Ako palaging nakikipag-contact sa mga binibenta ni Sir Rafi. Kaya ang naisip kong malaking plano, unti-unti nating ubusin ang kayamanan ni Sir Rafi sa pamamagitan ng paghingi ng advance payment sa mga clients niya. Malalaking client yun. Big time. Galing sa iba't ibang bahagi ng bansa. So gusto mong magkaroon ng utang si Rafi nang hindi niya nalalaman? Yes, ma'am. Mabilis din po siyang malulugi. Dahil nag-o-autodidact ang pera sa kumpanya bawat failed transaction ng droga. Napapapalakpak si Nicole at ang pamilya niya dahil sa husay ni Johnson mag-isip. Hindi niya inaasahan na ganong katalino ang binata kaya nahihirapang pakawalan to ni Rafi. Sobrang galing mo, Johnson. Sayang lang at sinayang ka ni Rafi. Kung gusto mo ng new environment, you can come to our company and be our consultant manager, Johnson. Talaga ho? Hindi ho ba kayo galit sa akin? Bakit naman kami magagalit sa'yo? Hindi naman ikaw si Rafi. Isa ka lang namang empleyado na nais ay makatulong sa pamilya na handang gawin ang lahat para sa kanila. I agree with my wife. I actually admire your strength and thank you for letting my daughter know the truth and helping her to avenge it. Sa totoo lang, mas okay pa nga na ikaw maging asawa ni Nicole kumpara sa lintik na Rafing yun. Pa, huwag niyo nga sabihin yung sarap ni Johnson. Hindi ba kayo nahihiya? My wound is still fresh. We knew. Pero baka sa susunod maisipan mo ulit mag-asawa. Nagsasuggest na kami. Panunukso pa ng kanyang ama. That's enough. Ano sa tingin mo, Johnson? Gusto mo bang magtrabaho sa kumpanya namin? Nakaramdam ng matinding saya ang puso ni Johnson na sa narinig niya at agad na pangiti. Gustong gusto ho. Tamang-tama din ho. Kailangan ko ho talaga ng bagong trabaho. All goods ang future mo, Johnson. Pero bago yan, unahin muna natin ang paghihiganti kina Rafi at Joy. Maliwanag? Yes, Ma'am Nicole. Dumaan ang mga araw at linggo hanggang sa umabot ng isang buwan na hindi pa rin matanggap ni Nicole ang pagkawala ng kanyang anak. Kahit palagi niyang kausap si Johnson tungkol sa plano, hindi niya magawang malibang. Nakikinig ho ba kayo, Ma'am Nicole? Ha? Ano yun? Napakamot ulo si Johnson ang sandaling maibalik sa ulit at si Nicole. Natawa pa siya dahil sa itsura nito. Sabi ko kako, ma'am. Susubukan kong bumalik bilang assistant ni Sir Rafi para maging successful ho ang plano natin. Sure kasi ako na wala pa siyang nahanap na mapagkakatiwalaan ngayon about sa underground business niya. Hindi kaya delikado yun? Baka mapahama ka pa, Johnson. Mag-iingat naman ho ako, ma'am. Ibibigay ko rin po ang access ng website nila para ma-process po natin yung fake advance fee ng client nila. Wala akong maintindihan. For example, ma'am, magchat-chat ako sa client na payment first before the product. So kapag nagbayad sila, imbes na dumiretso sa bank account ng kumpanya, ay sa bank account natin diretso. Hindi ba mahahalata ni Rafi yan? Yan nga ang maganda dyan, mami. Hindi marunong si Sir Rafi pagdating sa accounting. Inaasa niya po lahat sa akin. Pero ang baba pa rin magpasahod. Ay. Natawa naman si Nicole. Oh, sige, mag-iingat ka, okay? Huwag kang magpapahuli. Don't worry, ma'am. Hindi ako mahuhuli. Magkita ho tayo every Saturday dito mismo sa bahay niyo para ho mapag-usapan natin ang next step. Hindi kasi tayo pwedeng mag-text o magtawagan dahil mahahalata po ako ni Sir Rafi. Ang tagal naman ng Sabado, Johnson. Magbuburyo ako rito sa bahay. Di mag-mall ka, ma'am. Libangin mo po yung sarili niyo para makalimot naman ho kayo. Napairap na lamang si Nicole sa tinuro ni Johnson. Samantalang sa kabilang banda,
Naran mo rin si Rafi na malakas ang tawa habang nakakandong sa kanya si Joy. Finally, we're free, Rafi. Pwede na tayong magpakasal sa kahit sang simbahan natin gusto. Kahit sang bansa pa yan. Yes, akalain mong papayag agad si Nicole. Grabe, sising-sisi talaga siya sa nangyari. Ang hindi niya alam, ako ang dapat sisihin. Ang tanga lamang niya sa part na naniwala siya sa acting ko, no? Galing ko, no? Right, masyadong madrama talaga yung isang yon. Anyway, ang balita ko, pinsan mo si Nicole. Bakit hindi mo nabanggit sa akin yon? Hindi naman kasi importanteng relasyon naming dalawa ni Nicole, Rafi. At isa pa, hindi ka ba nagba-background check? Akala ko'y noon pa man alam mo nang magkamag-anak kami. Ngumiti si Rafi at hinalikan sa labi si Joy. Hindi ako mahiling mag-background check, especially sa buhay ni Nicole. Hindi ako interesado. Nito ko lamang din nalaman na sobrang yaman pala ng pamilya niya. Triple sa yaman mo, kahit may underground business ka, Rafi. Kaya pang ingat ka, dahil kapag nalaman nilang ginawa natin sa unika iha nila, sigurado kong hindi lamang tayo makukulong. Lahat din ng ari-arian mo at ari-arian ko, mawawala sa isang iglap. Sandaling nakaramdam ng kaba si Rafi, ngunit nawala yun nang bumukas ang pinto ng opisina niya at niluwa doon si Jansing nakangiti. Wow! Look who's here! Ang assistant kong bigla akong iniwan. What are you doing here? Well, nang makauwi po ako ng probinsya, biglang sinampal po ako ng realization na kailangan mong isang tulad ko. Especially sa underground business mo. Natawa si Rafi at binato ng bopin si Johnson. Napakayabang mo. Lumapit ka nga rito at pakutos. Iniwan mong rewards mo, ba? Anong rewards naman? Well, successful nga ang plano, di ba? Thanks to your effort. And also, annulled na kaming dalawa ni Nicole. Balak na kaming magpakasal ni Joy next month. Kaya talagang kailangan kita para mag-manage ang mga order ng mga client natin. Nagngit-ngit sa galit si Johnson sa narinig. Ngunit pinigilan niyang sarili na sugurin si Rafi para paulanan ng suntok. Nice! Congrats! Makakaasa kang hindi magkakaproblema ang transaction kagaya ng dati. Pero gusto ko sa'yo eh. Akala ko talaga may gusto ka kay Nicole. Kaya palagi kang against sa mga plano naming dalawa ni Joy. Bakit ko naman sasoli ng putahing minsang naging sa'yo, bossing? Parehong natawa si Rafi at Johnson habang napairap lamang si Joy sa usapan ng dalawa. Naging madali para kay Johnson kunin ang loob ni Rafi. Kaya napadali rin ang pagbigay sa kanya ng access sa website na kinonekta niya rin sa cellphone ni Nicole. Muling lumipas ang mga araw at linggo at naging maayos ang plano ng dalawa. Unti-unti ngang napapansin ni Rafi na nalulugi na siya, bagay na ipinagtaka niya. Pinatawag mo raw ako si Rafi? Tanong ni Johnson kay Rafi, naggalit na galit ang ekspresyon ngayon. Oo, dahil kailangan mo ipaliwanag ang lahat ng to. Bakit maraming deduction ng pera sa kumpanya ha, Johnson? Hindi ba't ikaw ang nagmamanage nito? Anong nangyari ha? Ginugulangan mo ba ako, ha? Huwag naman ho kayong mambintang si Rafi. About dyan, marami hong nag-cancel ng client about sa droga. Alam mo kang fake daw po ang mga pinadala ho natin eh. At hindi po ako naka-assign dun. Si Ma'am Joy ho ang nag-check lang laman ng mga truck na binabiyahe. Siya rin po ang nagsisecure kung real o fake yung product natin. Napapikit naman si Rafi at galit na tumingin sa gawin ni Joy na nakaturo sa sarili. Hey! Bakit ako? Sure naman akong totoong droga yun oh. Bakit parang kasalanan ko ang lahat? Sigurado ho ba kayong chinek nyo ng mabuti yung laman ng mga karton, Ma'am Joy? Ang sabi ho kasi ng pahinante eh, basta nyo na lang puro pinapatape at hindi pa raw na-check. Kasi alam ko naman na hindi fake ang gawa ng pamilya ko. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo, Joy. Sa oras na malaman kong niloloko mo ako kasama ng pamilya mo, hindi ako magdadalawang isip na patay ng buong pamilya mo. Palihim namang napangiti si Johnson sa narinig at palihim niya ring pinupuri ang suggestion ng kuya ni Nicole na si Nathan. Napalitan ng fake drugs ang lahat ng i-deliver sa client imbis na kumuha ng advance payment para daw hindi sila mahalata sapagkat matalino si Joy pagdating sa bagay na yun. Nang matapos ang trabaho ni Johnson, dumiretso to sa bahay nila Nicole.
Naabutan niya pa si Nicole na nakatulog na sa veranda. Ma'am Nicole, gising ho. Nakangusong tumingin naman si Nicole sa kanya habang namumungay ang mga mata. Bakit ang tagal mo, Johnson? Nakatulog na ako lahat-lahat, hindi ka pa rin dumarating. Pasensya na ma'am. Nagkagulo ho kasi sa kumpanya. Dahil mukhang malapit na po tayong maging successful sa plan natin. Unti-unti na ho kasing nalulugi ang kumpanya dahil sa failed transaction ng drugs. Dahil maraming complaint na fake daw po yung nare-receive nila. At may meeting ngayon si Sir Rafi sa mga client niya sa drugs. Mukhang sasabunin siya nito. Kwento ni Johnson na kinatuwa ni Nicole. At sa sobrang tuwa nito ay hindi niya namalayang inayakap na pala niyang lalaki na siyang kinailang nila pareho. Pasensya ka na. Na-overwhelm lang ako dahil sobrang saya. Ayos lang ho. Pwede bang isa pa ma'am? Mukhang nakakatanggal ang pagod yung yakap niyo eh. Oy, nang bola pa siya oh. Halika rito. Deserve mo namang matanggal yung pagod mo. Pang-aasar pa niya kay Johnson at niyakap tong muli. Nakakatanggal nga ho ma'am. Ganto pala, mayakap ng crush niya ano? Ako pala crush mo? Nice taste, Johnson. Parang ang pangit pakinggan ng crush sa gantong edad ma'am. Ay. Natawa naman si Nicole at hinampas pa ang balikat ni Johnson habang nakayakap pa rin sila sa isa't isa. Sa true lang, ang pangit talaga pakinggan. Parang abnormal na tayo kapag hanggang crush lang yung meron sa atin eh. So, abnormal ho ako ma'am? Paano kung sabihin ko sa iyong matagal na hukit ang gusto? Kaso nakakahiya lang dahil asawa ka ng boss ko. Ang sira-ulo mo rin no? Tantanan mo ako, Johnson. Back to topic na nga tayo. Baka saan pa to humantong eh. Natatawang sabi pa ni Nicole at kumalas sa pagkakayakap. Nang akmang babalik nito sa kinauupuan niya kanina, nang hinawakan ni Johnson ang braso niya. Oh, bakit? Seryoso ako, Ma'am Nicole. I've liked you for a long time at hindi yun nawawala. And I understand kaya hindi mo magawang seryosohin ang mga sinasabi ko dahil hindi pa rin po naghihilom ang puso mo. But always remember that I'm willing to wait and help you until you finally heal yourself and open your heart to me. Hindi na rin natuloy ang pag-uusap nila ng gabing yun dahil nakaramdam na sila ng pagkailang sa bawat isa. Samantala, makalipas ang 1 linggo, lalong lumala ang problema ng kumpanya ni Rafi na talaga namang ikinastress niya habang si Nicole naman ay nagpa siyang tumulong na sa mga magulang niyang magpatakbo ng kumpanya. Isang araw, inayos si Nicole ang Kuya Nathan niyang umattend ang launching ng isang kaibigan at hindi niya inaasahan na makikita niya roon si Rafi kasama si Joy at Johnson. Napataas ang kilay ni Nicole nang magtamang mga mata nilang dalawa ni Rafi. Wow! Look who's here! Ang pabayang asawa't ina. What are you doing here, cuz? Nandito ka ba para supportan si Rafi para makuha ang loob ng businessman na magla-launch ngayon? And why would I do that, Joy? I'm not his wife anymore. Hindi ba't ikaw dapat gumawa niyan since ikaw ang kirida niya? What? Ako? Kabit? Never! Really? Then ano palang tawag sa babaeng nakalingkis sa lalaking hindi pa matagal na annulled? Tagasimot ng tira-tira? Sa bagay, ikaw nga pala ang pinsan kong punong-puno ng insecurity sa katawan pagdating sa akin, right? Palagi kang inggit sa akin nun eh. To the point na lahat ng boyfriend ko ay nagiging boyfriend mo rin. Uwi mo yan as your revenge sa akin kasi akala mo magagalit at masasaktan ako, right? But I'm sorry, honey. I'm not immature enough to do that. Just keep continuing to collect my trash. You? Tama na. Pwede ba, Nicole? Kung bitter ka pa rin sa nangyari sa atin, pwedeng wag mong idamay si Joy. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa atin. Please, respect us too. Singit ni Rafi. Talaga? Walang kaalam-alam? Wow, ang big words naman yun. And also, anong bitter? Mas pogi pa nga yung assistant mo si Johnson kumpara sa iyo eh. Namilog ang mga mata ni Rafi at Joy. Maging si Johnson ay napaawa ang labi sa tinura ni Nicole. Marami ding sumang-ayon kay Nicole sa sinabi niya na siyang kinatuwa niya. Talagang balak mong ipaya kami rito? Wala ka bang kahiyan sa katawan mo, ha, Nicole? At ano ka mo? Mas gwapo sa akin tong assistant ko.
Ano naman, hindi naman mababago na mas mayaman ako kumpara sa kanya. Huwag kang pakisigurado. Balita ko, nalulugi ng kumpanya niyo Ganyan ang napapala kapag nakikipagsosyo sa pamilya ni Joy. Good luck. Baka next week, tuluyin ka ng mabansagang bangkarote. Are you threatening me? Na-threaten ka ba, Rafi? Shut up, Nicole. Baka nakakalimutan mong mamamatay tao ka. You kill our baby. Napahinto naman si Nicole at biglang natahimik. Nanginginig din siyang napatingin kay Rafi. And at any moment she would have fallen if her Kuya Nathan hadn't arrived with his friend Luel. Are you okay, sis? What's happening here? What are you doing to my sister, ha? Seryosong tanong ni Nathan kay Rafi na naroon ang tingin sa kasama nitong si Luel. They bullied me, Kuya. Nagpanggap si Nicole na nasasaktan at hinawakan pang dibdib nito. Napating siya sa gawin ni Luel na masama nang nakatingin kay Rafi. Palihim namang napangiti si Jansen dahil sa pag-acting ni Nicole. Ano? Hindi. Hoy, Nicole, huwag kang nga sinungaling. Ikaw lang naman ang bigla nilang dyan ng aaway kay Joy. I'm just protecting my fiancé, Mr. Luel. Don't let him fool you, cuz. Baka malugi yung kumpanya mo. Namilog naman ang mata ni Rafi at tumingin sa gawin ni Nicole. Pinsan mo to? Oh, gulat ka, no? Umuwi ka na lang dahil walang balak makipagsosyo ang pamilya namin sa kagaya mo. Disappointed na umalis si Rafi kasama si Joy at Jansen sa venue habang naiwan naman si Nicole na natatawa. Muling lumipas ang isang linggo at buo na nga ang pruweba ng hawak ni Nicole. Hinihintay niya na lamang si Jansen na pumunta sa bahay nila upang samahan siya. Bakit ba ang tagal ni Jansen, Kuya? Hindi kaya na paano na yun? Hindi yun. Baka nasa opisina pa ni Rafi. What if puntahan mo na? Para din makasampal ka man lamang sa ex-husband mo at kay Joy. Napangiti si Nicole sa sinabi ng kuya niya at nagpa siyang pumunta na lamang sa kumpanya ni Rafi. Habang inutusan niyang kumuha na ng pulis ang Kuya Nathan niya para hulihin ang dating asawa. Nicole, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Dumaan ako sa pintuan, malamang. Sagot ni Nicole at lumapit kay Jansen. Bakit naman ang tagal mong pumunta sa bahay, Jansen? Kahapon pa kita hinihintay. Kunot noon naman silang tiningnan ni Rafi at Joy. Anong ibig mong sabihin? Anong relasyon yung dalawa ni Jansen, Nicole? Baka kabit ni Nicole si Jansen noon pa man. Kaya siguro palaging tutol sa mga plano mo si Jansen dahil may relasyon silang dalawa. Nagpantig ang tenga ni Nicole at mabilis siyang lumapit kay Joy at ginawa na to ng sampal. Nakita niyang pamumula sa mukha nito. Alam mo, dapat mamaya pa yan Kaso hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Masyadong matalas. Anong ginagawa mo, Nicole? Nandito ka ba para magskandalo? Kasi kung oo, lumayas ka na rito at isa mo ang traidor na Jansing yan. Oops, wag atat. Wala pa tayo sa exciting part. Guess what I found out, Rafi? The real culprit behind our baby. The killer of our baby. Kundi ikaw. Baliw ka na. Sinampal ni Nicole si Rafi. True ka dyan At mas mababaliw pa ako kapag nakita ko ng duguan ka na sa pananampal ko sa'yo. You killed my baby! Anong sinasabi mo? Hoy Johnson, sinabi mo ba? Oo, at alam ko na lahat. Kaya huwag mong subukang i-frame up si Johnson sa salang ginawa mo. Nasisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka na makakatakas pa. Napapapalakpak naman si Rafi sa tinura ni Nicole. Natawa rin si Joy na animoy malaking biro ang sinabi nito. At sa tingin mo matatakot ako? Kahit pa malaman mo, wala kang magagawa. Dahil wala kang sapat na ebidensya, Nicole. Mananatiling ikaw ang killer at mali sa mata ng nakakarami habang buhay. Then try me. Nakangising sabi ni Nicole at saka tumalon upang sipain si Rafi. Natumba si Rafi at natama ang ulo sa upuan na siyang kinadaing niya. Hindi pa nakontento si Nicole at dinaganan pa nito si Rafi at pinagsasampal.
Hindi ako makakapayag na hindi kita masaktan ng pisikal bago ka mabulok sa kulungan. Nang makita niyang wala nang malay si Rafi, ay agad siyang tumayo at tumingin sa gawin ni Joy na ngayon ay nanginginig na. Please don't. Please, I'm begging you, Nicole. Huwag mo kong sasaktan. Ngunit tila isang bingi si Nicole at tuloy na ngang sinugod si Joy. Muli niya tong sinampal at hinila ang buhok. Inihampas ito ang ulo sa table ni Rafi, pero napahinto siya nang may humawak sa kanyang pulsuhan. Nakita niya si Jansing nagsusumamong tumigil siya. Ngunit hindi niya ito pinakinggan, kaya niyakap siya ni Jansen na siyang kinatigil ni Nicole. What are you doing, Jansen, ha? Let me go! No, stop please. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo, Ma'am Nicole. Don't let yourself turn into a monster. Parang wala ka na rin pinagkaiba sa kanila. Please, control yourself. Tila natauhan naman si Nicole sa sinabi ni Jansen at binitawan si Joy na walang malay. I didn't kill them, right? Hindi. Nawalan lamang sila ng malay. Dory, tara na, Ma'am Nicole. Darating ang mga pulis. Tuloy nang nakulong sila Rafi at Joy. Nang magising ang dalawa, ay parehong gulat ang naramdaman nang malaman na lahat ng sikreto nila ay naisa publiko dahil kay Jansen. Kaya galit na galit si Rafi dito. Kamusta? Ayos ka na ba? Ang lala ng panginginig mo kanina, Ma'am Nicole. Tumango lamang si Nicole sa kanya at ngumiti. Don't worry, ayos lang ako. Medyo napagod lang ako dahil sa ginawa ko kanina. Masyado niyo ho kasing ginalingan, Ma'am. Yan tuloy, napagod kayo. Magpahinga muna kayo. Pupunta lamang ko ng presinto para magbigay ng statement. Sasama ako. Kailangan kong makausap si Rafi. Gusto kong itanong kung bakit nalagawang patay ng anak naming dalawa. Sige, Ma'am. Samantalang napatayo si Rafi nang makita niya si Nicole na naroon sa harap niya. Kasalukuyan siyang nasa loob na ng kulungan ngayon. Nicole, sabi na nga ba't hindi mo ako matitiis eh? Sabihin mo sa kanilang palayain na ako. Pinapangako ko sa iyong babalikan kita. Magpapaksal tayo ulit. Baliw ka na, Rafi. Ano ka mo? Ang sabi ko, baliw ka na. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nandito ka dahil papiyansahan mo ako? Mayaman kayo, di ba? Gamitin mo yung kayamanan niyo para makalaya ako rito. Hindi pa ako baliw para gawin ko yung sinasabi mong, Rafi. At hindi rin ako nandito para makipag-ayos sa'yo. Nandito ako para isampas sa iyong katotohanan na mabubulo ka na sa kulungan. Please, Nicole, don't do this to me. Tulungan mo ko. Pangako magbabago na ako. Magiging matino na ako. Sana naisip mo yun noon. Hindi ngayon, kung kailan nasira mo na ang lahat. Hindi ko alam kung paano mo nagawang patay ng sarili mong anak na hindi ka man lamang nakaramdam ng konsensya. I'm sorry. May magagawa ba yung sorry mo? Ilang beses mo pa bang babanggitin ng salitang sorry kung hindi naman mababawasan ang sakit na dinulot mo sa akin? At ilang beses ka pa bang hihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi mo nang matalaga alam kung ano ang mga yun? Nakakapagod ang marinig ng salitang yan, Rafi. Nakakarin din na ang paulit-ulit mong paghinang tawad. Pero wala namang pagbabago. Alam kong walang magbabago. Kahit ilang beses pa akong huminang tawad sa'yo, Nicole. Pero kasalanan mo rin naman. Masyado kang boring as my wife. Puro ka lang luto. Hindi mo nga yata alam kung paano mapagtakbo ng kumpanya eh. Mas okay pa nga sa'yo si Joy. Ang kapal din ng pagmumukha mo para sabihin siya sa harap ko. Nakalimutan mo na yata na akong gumagawa ng planner mo before nang wala ka pang assistant. Pero hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Sapat na sa akin ang makita kang miserable ang buhay sa loob ng kulungan habang buhay. Habang ako, magiging masaya dahil sa karamang natanggap mo. Malakas na tumawa si Nicole sa harap ni Rafi at iniwan to. Ngunit nang makapasok siya ng kotse, agad siyang yumakap kay Jansen at doon umiyak ng umiyak. Iiyak mo lang yan, Ma'am Nicole. Hanggang sa mawala yung bigat na nararamdaman mo. At kung nahihirapan po kayo mag-heal dito sa Manila, pwede po kayong sumama sa akin sa probinsya. Talang sabi ko ng daddy nyo, may kumpanya raw po kayong nasa probinsya kung saan kami nakatira. Mabilis muling lumipas ang mga araw, linggo,
hanggang sa umabot ng 6 na buwan at nanatili pa rin nasa probinsya si Nicole. At ito na ang nagmamanage ng kumpanya nila doon at katuwang niya si Johnson. Johnson, magpahinga ka kaya muna. Kanina ka pa dyan sa harap ng laptop mo. Ayos lang, Ma'am Nicole. Malapit na rin naman ang matapos yung presentation para bukas eh. Hindi ba't sinabi ko ng don't call me ma'am kapag tayo lang dalawa? Parang hindi mo ko nililigawan yan. Napaira pa si Nicole nang biglang tumawa si Johnson. Ayokong i-take advantage kita, okay? At saka na rin kita tatawagin sa pangalan mo kapag sinagot mo na ako. Para naman tayong teenager sa lagay na to. Sige na, sinasagot na kita. Tawagin mo na ako sa pangalan ko. Dahil iimbiyar na ako sa kabaitan mo eh. Sunod-sunod naman ang pagkurap ni Johnson kasi tinura ni Nicole. At natuod naman si Nicole sa kinatatayuan niya nang yakapin siya ni Johnson at gawaran ng halik sa labi. Thank you, Nicole. I promise, I will treat you better and love you forever. Yeah, thank you. Are you okay? Namumula ka. Mainit ba? Punyamas, hindi ka ba aware sa embarrassment ha? Nahihiya ako doon sa kalandian mo. Diyos mio. Pero in fairness, super effective sa akin. Kinikilig ako. Bumungis-ngis pa si Nicole matapos sabihin yun, habang si Johnson naman ay natahimik. Muli, nagtuloy-tuloy ang magandang pagdalo ng buhay ni Nicole kasama si Johnson at makalipas ang 2 taon, pinakasalan na nga ni Johnson si Nicole. Johnson, promise to Nicole to take care of and love her forever and never neglect her feelings and never leave her. Mamahalin ko si Nicole nang higit pa sa buhay ko at habang buhay ko ring ipaparamdam sa kanya kung gaano siya kaimportante sa buhay ko kasama ng magiging anak namin. Nakangiting saad ni Johnson sa harap ng altar habang nakangiti kay Nicole. Mahal na mahal kita, Johnson, at mamahalin kita ng lalo habang tumatagal ang panahon. Maraming salamat sa lahat. Salamat at hindi mo ako sinukuan. Salamat at pinaramdam mo sa akin kung anong tunay na pakiramdam ng minamahal. Thank you for existing, my love. Naluluha ring sabi ni Nicole kay Johnson. I now pronounce you husband and wife. Kasabay ng pag-anunsyo ng pare bilang ganap ng mag-asawa ang dalawa ay ang pagsigaw ng mga taong naroon. At kasabay rin ng sigawan na yon ay ang pag-usbong ng pagmamahalan nila Johnson at Nicole. At sa huli, muling nagtagpo ang mga labi nila at tila ayaw na nga nilang pakawalan ang isa't isa. Sabi ng iba, ang pagmahal ay hindi palaging matamis dahil madalas mapait at tama naman ang mga tinura nila. Ngunit hindi lahat ng oras ay palaging mapait ang lasa nito. Sadyang mali lamang na tao ang napili nating pag-alay ng pagmamahal natin. At sabi nila, ang asawang boring ay hindi nakaka-enjoy makasama. Ngunit pinatunay ni Johnson na hindi totoo yun nang maging asawa niya si Nicole. Kaya sana, lahat tayo makatagpo ng lalaking gaya ni Johnson na handang iparamdam sa atin ang totoong kahulugan ng pagmamahal. Dito na nga po nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!